Sa pampang ng mapayapang ilog Pampanga, na siyang dumadaloy sa puso ng isang bayan sa gitnang Luzon, isang karumal-dumal na krimen ang tahimik na naganap, naglatag ng belo ng pagdadalamhati sa buong kanayunan. Ang krimeng ito ay hindi dumating na may dalang patalim o dahas na hayagan. Nagtago ito sa likod ng maskara ng ugnayang pampamilya, tinakpan ng isang dula-dulaan na napaka-perpekto aya't nakapanghihilakbot isipin. Sino ang mag-aakala na ang kamay na nabahira ng dugo ay ang kamay ng taong pinakapinagkakatiwalaan ng biktima? Makakaya ba ng sandiwara na linlangin ang hustisya? O mabubunyag ba ang katotohanan mula sa mga piping pahiwatig na nakalubog sa putikan sa ilalim ng ilog? Si Aling Nena, na may-ari ng mga baklad o fish cage sa ilog, ay nagsimula ng kanyang araw tulad ng nakagawian. Bago pa man kulayan ng bukang liwayway ang silangan, mabilis na siyang nagsasabog ng pagkain para sa mga bangus at tilapia. Biglang naningkit ang kanyang mga mata nang tumitig sa kumpol ng mga water hyacinth o water lily na dahan-dahang inaanod. May kakaibang bagay na sumabit sa tali ng angkla ng kanyang baklad. Noong una, inakala niyang manekin lang ito na itinapon ng kung sino. Ngunit nang itulak ito ng agos papalapit, isang nakapanlalamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Iyon ay isang bangkay ng tao na nakasuot ng madilim na damit at namamagana. Ang histerikal na sigaw ni Aling Nena ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong barangay sa tabi ng ilog ay nagkagulo. Ang mga tanod at pulis mula sa lokal na istasyon ay naunang dumating upang maglagay ng police line. Agad silang nag-report sa kanilang mga nakatataas sa Police Provincial Office. Hindi nagtagal, umalinggaw ang sirena ng mga sasakyan at dumating ang mga investigador mula sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, at SID. Nagtrabaho sila ng may profesionalismo, kumukuha ng litrato, nagsusukat, at itinatala ang lahat ng masusi. Ang bangkay ng biktima ay iniahon sa pampang at inilagay sa ibabaw ng puting trapal. Ang biktima ay isang babaeng nasa edad 30. Nakasuot pa rin ng ilang alahas, ngunit ang mukha at bahagi ng kanyang ulo ay nagpapakita ng matitinding pasa at di natural na porma. Sa gitna ng kumpol ng mga usiserong residente, may nakakilala sa biktima. Diyos ko, si Angelina iyan. Ang anak ni Mang Dario. Ang masamang balita ay kumalat na parang nakalalasong hangin. Kalahating oras ang lumipas, isang matandang mag-asawa ang dumating, humahagulgol at inaalalayan ng mga kamag-anak. Sila ay sina Mang Dario at Aling Lita, ang mga magulang ni Angelina. Nang makita ang kanilang anak na nakahandusay at wala ng buhay sa ibabaw ng trapal, ang ina ay napasigaw sa pighati bago nawalan ng malay. Ang ama, bagamat sinusubukang magpakatatag, ay hindi napigilan ang matinding panginginig ng kanyang payat na balikat, habang ang mga mata ay puno ng luha. Ang kapaligiran ng pagluluksa ay bumalot sa buong pampang ng ilog. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang magbulungan. Hindi sila makapaniwala na si Angelina, isang dalagang maganda, mabait, at kilalang masunuring anak, ay hahantong sa ganitong kalagim-lagim na katapusan. May mga naghinala na ito ay pagnanakaw na nauwi sa pagpatay, dahil nitong mga nakaraan ay hindi na kasing tahimik ng dati ang kanilang lugar. Ang iba naman ay nag-isip na baka ito ay dahil sa problema sa pag-ibig. Bagamat maganda at may mabuting kalooban, si Angelina ay hindi pinalad sa pag-ibig at matagal nang namumuhay ng mag-isa. Naaawa sila sa kanya, ngunit mas naaawa sila kina Mang Dario at Aling Lita. Dalawa lang ang anak ng mag-asawa at ngayon, ang kanilang panganay na babae ay pumanaw sa paraang napakalupit. Hindi nila alam kung paano magpapatuloy ang buhay ng matatanda. Patuloy na kumalat ang mga haka-haka. Ang bawat isa ay may sariling teorya, ngunit lahat ay nagbahagi ng parehong gulat at simpatya sa malupit na sinapit ng dalaga. Ang pagkamatay ni Angelina ay hindi lang duka para sa isang pamilya, kundi isang malaking dagok sa barangay na dati payapa. Sa morgue ng panlalawigang ospital, ang hangin ay masikip dahil sa amoy ng disinfectant at matinding lungkot. Si Mang Dario ay inalalayan ng isang investigador papasok sa identification room. Samantala, si Aling Lita, na masyado nang nanghihina sa kakaiyak, ay kinailangang umupo sa bangko sa labas. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent, isang katawan na natatakpan ng puting kumot ang nakahiga sa stretcher na gawa sa stainless steel. Dahan-dahang inangat ng opisyal ang kumot, ipinakita lamang ang bahagi ng pulso ng biktima.
Hindi niya kayang hayaang makita ng matandang ama ang mas kalunos-lunos na itsura ng mukha nito. Ang mukha ni Angelina ay labis na nasira matapos ang ilang araw na pagkakababad sa tubig at dahil sa tama ng matigas na bagay. Ang pagkilala sa pamamagitan ng mukha ay imposible at masyadong malupit. Ngunit hindi na kailangan ni Mang Dario na makita ang mukha ng anak. Ang kanyang matatandang mata na nanlalabo ay dumako agad sa kanang pulso ng bangkay. Doon ay nakapulupot ang isang maliit na pilak na pulseras na may pendant na hugis bulaklak ng sampag-ita, na medyo luma na dahil sa panahon, ngunit kilalang-kilala pa rin niya. Ang magaspang na kamay ng matanda ay nanginginig na umabot at marahang hinaplos ang pulseras, tila natatakot na masaktan ang anak. Isang patak ng mainit na luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi at pumatak sa malamig na sahig. Iniwas niya ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay garalgal habang pinipigil ang hagulgol. Tama, siya nga ito. Ang Angelina ko. Ang pulseras na ito ay regalo ni Christian sa kanya. Ang pulseras na sampagita ay hindi lamang isang alahas. Ito ay kwento ng pag-ibig na hindi natapos. Isang sumpa ng katapatan na nakaukit sa puso. Isang sugat ng damdamin na dinala ni Angelina sa loob ng 9 na taon. Kung babalikan ang nakaraan, si Angelina ay isang dalagang nasa kanya na ang lahat. Siya ay maganda, taglay ang tipikal na kagandahan ng Pilipina, morena, may mga matang nangungusap at mahabang itim na buhok na makintab. Hindi lang siya maganda, kundi mahusay at masipag din. Matapos ang high school, kumuha siya ng vocational course at nagtrabaho bilang manager sa isang malaking dealership ng motorsiklo sa syudad. Doon niya nakilala si Christian, isang civil engineer na mabait at talentado. Ang kanilang pag-ibig ay kasing ganda ng tula na may basbas at suporta ng parehong pamilya. Nakaplano na ang kanilang kasal, nangangarap na ng isang maliit na bahay sa tabi ng ilog kasama ang mga cute na anak. Ngunit, sadyang malupit ang tadhana. 9 na taon na ang nakararaan, habang pauwi mula sa site project, upang paghandaan ang pamamanhikan, na aksidente si Christian sa daan at pumanaw. Sa araw ng libing ni Christian, hindi lumuha si Angelina kahit isang patak. Nakatayo lang siya ng tahimik sa tabi ng kabaong ng nobyo. Blanko ang kanyang mga mata. Ang sakit na sobrang tindi ay naging nakabibinging katahimikan. Mula noon, tila naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Naging sarado siya at tahimik. Ang pulseras na sampagita, na huling regalo ni Christian noong birthday niya, kalakip ang pag-asa ng swerte, ay naging bagay na hindi niya kailanman inalis. Suot niya ito sa loob ng 9 na taon, tila upang ingatan ang kaunting init at alaala ng lalaking minahal niya ng buong kaluluwa. Maraming lalaki ang sumubok manligaw kay Angelina pagkatapos noon. Hinahangaan nila ang kanyang ganda at kabutihan. Ngunit walang sinuman ang nakapasok sa pinto ng kanyang puso na mahigpit ng nakasara. Tinanggihan ni Angelina ang lahat at inilaan ang kanyang kabataan sa pamumuhay sa alaala ng nakaraan. Ilang taon na ang nakalilipas, nang makita ang kanyang mga magulang na tumatanda na at sakitin, nagdesisyon si Angelina na iwan ang kanyang trabaho bilang manager na may matatag na sweldo sa syudad at umuwi sa kanilang probinsya. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, ang pera ay pwedeng kitain kailanman, pero ang mga magulang ay iisa lang. Sa baryo, inubos niya ang oras sa pag-aalaga sa kanila, paghahanda ng bawat pagkain at gamot. Araw-araw siyang nakikita ng mga tao na abala sa gulayan o may dalang bayong sa palengke. Namuhay siya ng tahimik, halos walang kaibigan o sosyal na buhay. Ang sugat ng pagkawala ng nobyo at bigat ng responsibilidad sa pamilya ay nagpamukhang mas matanda sa edad ang dalaga. Awa ang naramdaman ni Mang Dario at Aling Lita para sa anak at ilang beses siyang pinayuhang mag-asawa muli. Ngunit mumingiti lang ng malungkot si Angelina at iniiba ang usapan. Ang huling pagkakataong nakita nila ang kanilang anak ay noong madaling araw ng araw na iyon. Inalala ni Aling Lita sa putol-putol na boses, umaga noon, bandang 3:00, narinig kong binuksan ni Angelina ang pinto ng dahan-dahan. Nagising ako at tinanong kung saan siya pupunta ng ganoon kaaga. Sabi niya, Nay, dadaan lang ako sa terminal saglit. Pinaalalahanan pa niya akong inumin ang gamot ko sa high blood sa tamang oras. Tapos kinuha niya ang motor na Honda ng tatay niya at umalis. Ilang araw namin siyang hindi nakita. Hindi rin matawagan ang cellphone.
May sakit ang tatay niya noon kaya nakatutok lang ako sa pag-aalaga sa bahay. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huling beses na makakausap ko siya. Nakatulala si Mang Dario. Blanko ang tingin. Ang alaala ng kanyang masunuring anak ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang matandang puso. Ang anak na pinakamamahal nila, na nagsakripisyo ng buong kabataan para sa pamilya, ay namatay sa paraang napaka-injustisya at kalunos-lunos. Ang sugat na ito ay malamang na hindi na maghihilom hanggang sa kanilang huling hininga. Batay sa resulta ng otopsya, ang mga investigador ay humantong sa paunang konklusyon. Ang biktima, si Angelina, ay namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo dulot ng matigas na bagay na nagdulot ng pagdurugo at asfiksya dahil sa pagkalunod. May mga basag sa kanyang bungo na nagpapahiwatig na gumamit ang salarin ng matigas at mabigat na bagay upang paulit-ulit siyang paluin mula sa likuran. Dahil sa mga sugat at kondisyon ng bangkay, ganap na isinantabi ng pulisya ang posibilidad na ito ay aksidente o pagpapatiwakal. Agad na bumuo ng Special Investigation Task Group, CITI, sa pamumuno ng hepe ng pulisya upang tugisin ang salarin sa karumaldumal na pagpatay na ito. Ang lahat ng paunang investigasyon ay humantong sa wala. Si Angelina ay taong bahay lang, walang kaaway o kagalit sa kanilang barangay. Ang kanyang ugnayang sosyal ay limitado lamang sa pamilya. Ipinakalat ang mga veteranong investigador upang kumuha ng impormasyon, ngunit walang mahalagang nakuha. Ang tanging importanteng detalye ay ang pahayag ni Aling Lita na papunta si Angelina sa terminal ng bus. Sinuyod ng mga investigador ang daan sa kahabaan ng ilog mula sa bahay ng biktima patungo sa terminal. Ang rutang ito ay medyo liblib, madilim at walang kif. Naniniwala ang mga pulis na matapos gawin ang krimen, tiyak na sinubukan ng salarin na itago ang mga ebidensya. Dalawang bagay ang nawawala kasama ng biktima, ang motorsiklong Honda na kanyang minaneho at ang kanyang iPhone 7. Naniniwala ang investigation team na ang susi sa paglutas ng kaso ay nakatago sa kailaliman ng malamig na ilog. Isang malawakang operasyon ng paghahanap ang inilunsad. Ngunit ang paghahanap sa dalawang maliit na bagay na metal sa malawak na ilog na may malakas na agos at makapal na putik ay parang paghahanap ng karayom sa bunto ng dayami. Tumulong na rin ang forensic experts. Base sa lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay at sa bilis ng agos ng tubig nitong mga nakaraang araw, gumawa ang mga eksperto ng simulation model. Tinukoy nito ang area na may pinakamataas na probabilidad kung saan lumubog ang motor at cellphone. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, walang tigil na nagsalitan ang mga pulis at divers sa pagsuyod sa lugar. Gumamit sila ng mga pangkalawit at malalaking magnet. Ang pawis at tensyon ay baka sa bawat mukha. Sa wakas, noong hapon ng 2 araw, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Isang diver ang nakasaling ng isang malaking metal sa ilalim ng makapal na putik. Nagbigay ng senyales. Isang tow truck ang dinala sa pampang. Habang pigil ang hininga ng lahat, isang Honda na motorsiklo na kulay pula, puno ng putik at lumot, ang dahan-dahang iniahon mula sa tubig. Ang plaka nito ay nagkumpirma na ito nga ang motor ni Mang Dario, ang motor na minaneho ni Angelina noong gabing iyon. Bago pa man makapagdiwang, itinuloy ang paghahanap para sa susunod na target na mas maliit at mas mahirap hanapin, ang cellphone. Muling gumiti ang swerte sa mga investigador. Ilang metro lang mula sa pinagkuhanan ng motor, isang metal detector ang nakasagap ng signal. Ang iPhone 7 ay nakuha, bagamat sira na ang labas dahil sa tagal sa tubig. Bagamat mukhang wala ng silbi, para sa mga digital forensic experts, ito ay isang kayamanan. Agad na ipinadala ang cellphone sa anti-cybercrime group sa Camp Crame. Gamit ang makabagong teknolohiya, kahit patay na ang unit, nakuha ng mga teknisyan ang memory chip at na-recover ang halos lahat ng datos. At ang natuklasan nila ay siya ring humawi sa tabing ng misteryo. Sa folder ng mga mensahe, ang huling text na natanggap ng phone ay mula sa numerong nakasave sa pangalang Iselina Nails noong 3:00 ng madaling araw, oras ng pagkawala ni Angelina. Ang mensahe: Ate Angelina, may biglaan akong appointment sa kliyente bukas ng umaga. Pwede mo ba akong ihatid sa highway para makasakay ng bus pa Maynila? 1 minuto lang ang lumipas, nag-reply si Angelina, sige, hintayin mo ako, sandali lang. Isang lumang kapilya sa bayan ang nababalot ng matinding lungkot ngayong araw.
Ang mga dasal at awiting pansimbahan na puno ng pighati ay umaalingaungaw. Sumasabay dito ang hagulgol ng mga kaanak at kaibigan na dumating upang ihatid si Angelina sa kanyang huling hantungan. Daan-daang tao ang nakasuot ng itim at puti. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng gulat sa biglaang pagkamatay ng dalaga. Sa unahan, sa pwesto ng pamilya, si Ken Torres, ang asawa ni Selena at nakababatang kapatid ni Angelina, ay nakaupong tulala. Payat ang kanyang pangangatawan, malalim at blanko ang mga mata, nakatitig sa litrato ng kanyang ate na nasa harap ng kabaong. Ang sakit ng pagkawala ng nag-iisang kapatid ay dumurog sa kanya. Sa tabi niya, hinihimas-himas ang kanyang likod, ay nakaupo si Selena Torres. Ginagampanan ni Selena ang papel ng isang mabuting hipag at mapagmahal na asawa ng perpekto. Nakasuot siya ng disenteng damit. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang puyat at maputla. Namumugto ang kanyang mga mata sa kakaiyak para sa hipag. Paminsan-minsan, nagpupunas siya ng luha gamit ang panyo at bumubulong ng pampalubag loob sa tenga ng asawa. Sino man ang makakita sa tagpong iyon ay maaantig sa ugnayan ng maghipag at makikisimpatya sa mag-asawang pasan ang matinding dusa. Walang sinuman, kahit sa pinakamasamang panaginip, ang mag-aakala na sa likod ng kaawa-awang anyo ay nagtatago ang isang demonyong may malamig na dugo. Isang mamamatay tao na umaarte sa ibabaw ng pagdurusang siya mismo ang mailikha. Tapos na ang misa. Ang kabaong na natatakpan ng mga bulaklak ay dahan-dahang binuhat ng mga kalalakihan palabas ng pinto ng simbahan. Ang karamihan ay sumunod sa likod para sa prosesyon patungo sa sementeryo ng bayan. Ang mga iyak na kanina pinipigil ay naging malakas na hagulgol. Si Aling Lita ay halos himatayin sa yakap ng mga kamag-anak. Ang prosesyon ay nakakailang hakbang pa lamang at hindi pa tuluyang nakalalabas ng gate ng ilang lalaking nakabihis sibilyan, ngunit seryoso ang mukha ang tahimik na humiwalay sa karamihan. Mabilis ngunit tiyak silang lumakad patungo kina Ken at Selena. Natigilan ang lahat, hindi naiintindihan ang nangyayari. Isang matangkad na lalaki, na tila siyang team leader, ang huminto mismo sa harap ni Selena. Ipinakita niya ang kanyang police badge at nagsalita sa boses na malinaw at sapat para marinig ng mga nasa paligid. Ikaw ba si Selena Torres? Kami ay mula sa Criminal Investigation Unit ng pulisya. Manatili kang kalmado at sumama ka sa amin para sa investigasyon ng isang kaso ng murder. Ang buong libing ay tila tumigil ang mundo. Ang mga iyak ay napalitan ng nakapangingilabot na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Selena, puno ng gulat at pagdududa. Ang mukha ni Selena na basa ng luha ay biglang namutla na parang nawala ng dugo. Ang kanyang namumugtong mga mata ay nanlaki, nagpapakita ng takot na hindi na maitago. Si Ken ang unang nakareaksyon. Napatayo siya at nautal na nagtanong, ano nang ibig niyong sabihin? May pagkakamali ba? Ang asawa ko. Anong kasalanan ng asawa ko? Hindi sumagot ang opisyal kay Ken. Ang matalim niyang tingin ay nakapako pa rin kay Selena. Mayroon kaming warrant of arrest para kay Ginang Selena Torres para sa kasong murder. Ang salitang murder ay parang kidlat sa pandinig ng lahat. Nagsimula ang bulungan at kaguluhan. Nagsimulang manginig si Selena. Sumigaw siya, hindi ako. Nagkakamali kayo ng huli. Wala akong pinatay. Ngunit ang kanyang boses ay garalgal, puno ng guilt. Nang hindi na siya binigyan ng oras para magdrama pa, 2 pulis ang lumapit at hinawakan ang kanyang mga braso. Isang pares ng malamig na posas ang inilabas at ikinabit sa pulso ni Selena. Click! Ang tunog na iyon ay tumapos sa perpektong sandiwara ng mamamatay tao. Dinala si Selena palayo sa harap ng daan-daang matang ng lalaki sa gulat at horror. Dumaan siya sa tapat mismo ng kabaong ng kanyang biktima. Ang hipag na kanina lang ay iniiyakan niya ng buong husay. Ang kabaong ay naiwan doon sa gitna ng daan bilang piping saksi sa karumal-dumal na krimen at kaplastika ng salarin. Sa loob ng 4 na sulok ng interrogation room sa presinto, sa una ay pinanindigan pa rin ni Selena ang inosenteng mukha, pakiramdam niya ay inaapi siya. Umiyak siya ng humahagulgol, ikinukwento ang pagmamahal niya sa hipag at iginigiit na napagbintangan lang siya. Paulit-ulit na sinabi ni Selena ang alibi na inihanda niya. Noong araw na iyon ay nasa probinsya siya ng isang kaibigan sa Tagaytay para dumalo sa birthday party at wala siya sa lugar ng krimen.
Binanggit pa niya ang pangalan at address ng kaibigan, hinahamon ang mga pulis na i-verify ito. Ang mga veteranong investigador ay nakinig lang ng tahimik, matyagang hinahayaan ang key actress na mahulog sa sarili niyang patibong. Nang maubos na ang luha ni Selena at matapos ang kanyang palabas, dahan-dahang itinulak ng investigador ang isang folder sa kanya. Sa ibabaw nito ay ang screenshot mula sa iPhone ni Angelina, kung saan malinaw na nakabalandra ang huling text message na na-recover. Ate Angelina, may biglaan akong appointment sa kliyente bukas ng umaga. Pwede mo ba akong ihatid sa highway para makasakay ng bus pa Maynila? Pagkakita sa mensahe, nagbago agad ang anyo ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang gulat ay naging matinding takot. Gumalaw ang kanyang mga labi pero walang lumabas na salita. Tapos na ang palabas. Ang matibay na ebidensya ay sumira sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Parang lobong nausukan, napadukdok si Selena sa mesa, tinakpan ang mukha ng mga kamay at nagsimulang manginig. Ilang minutong katahimikan ang namayani, basag lang ng pigil na iyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagkukunwari, kundi takot sa krimeng nabunyag na. Sa huli, sa ilalim ng pressure at hindi maikakailang ebidensya, inangat ni Selena ang ulo, paos ang boses. Aamin na ako. At doon, isinalaysay ng salarin ang kwento ng buhay na puno ng inggit, pag-iimbot at kasakiman. Parang pelikulang naka-slow motion ang kaganapan. Ikinuwento ni Selena ang kanyang kabataan sa isang mahirap na baryo sa Visayas. Ang kahirapan ay parang sakit na nakadikit sa kanyang pamilya. Huminto sa pag-aaral sa edad na 18, dala lamang ang ganda at lakas ng loob, lumuwas siya sa Maynila upang baguhin ang kapalaran. Ngunit ang Maynila ay malupit para sa isang babaeng walang natapos na kurso. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho, mula waitress, tindera sa bangketa, hanggang sa magtrabaho sa mga Evis bar na puno ng usok ng sigarilyo. Ang buhay na iyon ang nagturo sa kanya na patayin ang emosyon, gamitin ang ganda bilang sandata, at kilatisin ang laman ng pitaka ng mga lalaki. Sa isa sa mga karaoke bar na iyon niya nakilala si Ken Torres. Sa mata ni Selena noon, si Ken ang ideal man. Hindi mayaman, pero may matatag na trabaho, disente manamit at malambing magsalita. Higit sa lahat, patay na patay ito sa kanya. Gamit ang ganda at diskarte, mabilis na nabihag ni Selena ang puso ni Ken. Para sa kanya, si Ken ay hindi lang pag-ibig, kundi tiket para makatakas sa hirap ng buhay. Isang taon ang lumipas, nagpakasal sila. Talagang pinalayo ni Ken ang asawa. Inubos niya ang ipon para ipagpatayo si Selena ng maliit na nail salon. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ni Selena. Ngunit hindi ito nagtagal. Dahil sa hirap ng ekonomiya, natanggal sa trabaho si Ken. Bumagsak ang bigat ng gastusin kay Selena. Napilitan si Ken na maging rider sa isang delivery app. Nakasuot ng uniforme, maghapong nasa kalsada. Hindi sigurado ang kita at sapat lang pangkain. Ang pag-ibig ay unti-unting naubos dahil sa pangangailangan. Ang imahe ng perpektong asawa ay gumuho, napalitan ng pagod at dismaya. Naging madalas ang away, laging tungkol sa pera. Ang huling dagok na nagtulak sa lahat ay nang umuwi sila sa probinsya para sa pagbabasa ng Last Will and Testament o huling habilin ng mga magulang ni Ken. Sa isip ni Selena, umaasa siyang si Ken, bilang nag-iisang lalaki, ang magmamana ng bahay at lupa sa sentro ng bayan. Pero hindi. Nang basahin ng abogado ang will, namanhid ang tenga ni Selena. Ang lahat ng pinakamahalagang ari-arian, ang bahay at lupa sa tabi ng kalsada, ay ibinigay sa hipag niyang si Angelina. Isang matandang dalaga na sa makasariling isip ni Selena ay hindi naman kailangan ng pera, pero siya pa ang nakakuha ng malaking parte. Samantalang ang asawa niya, ang nag-iisang lalaki, ay nakatanggap lang ng bukid sa liblib na lugar na halos walang halaga. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan at sakit ng loob ay sumunog sa kaluluwa ni Selena. Pakiramdam niya ay minaliit siya ng pamilya ng asawa. Ilang araw ang lumipas, lihim na bumalik si Selena sa baryo para kausapin si Angelina. Nang paringgan niya ito, malamig lang na sumagot si Angelina, anuman ang desisyon ng nanay at tatay, igalang na lang natin. Hipag ka lang, huwag ka nang makialam sa usapin ng pamilya. Ang salitang hipag ka lang ay parang punyal na tumarak sa ego ni Selena. Iyon ang nagdiin sa estadong pinakaayaw niya.
Sa isip ni Selena, si Angelina ay hindi nahipag, kundi hadlang sa pag-asenso niya. Isang masamang kaisipan ang nabuo. Kung mawawala si Angelina, ayon sa batas, ang lahat ng mana ay mapupunta sa nag-iisang kapatid nito, si Ken. At syempre, makikinabang din siya. Mula noon, nabuo ang maitim na plano. Nagbago ng ugali si Selena, humingi ng tawad sa hipag, at nagpanggap na nag-aalala lang sa kinabukasan. Naniwala naman ang mabait niyang hipag. Madaling araw nang mag-text siya kay Angelina na magpahatid sa highway. Pagdating sa isang madilim at liblib na daan malapit sa ilog, biglang sumigaw si Selena, nagpanggap na nahulog ang hikaw niya. Nang huminto si Angelina at nag-ilaw ng cellphone para tumulong sa paghahanap, lihim na dumampot ng malaking bato si Selena. Nilapitan niya ang hipag mula sa likuran at paulit-ulit na hinampas ang bato sa ulo nito. Matapos ang pagpatay, malamig na kinalagkad ni Selena ang bangkay at inilubog sa tubig. Itinapon niya ang ginamit na bato, ang cellphone ng biktima, at itinulak ang motor sa ilog para mawala ang ebidensya. Matapos ang krimen, naglakad siya ng mahigit 3 kilometro papunta sa highway, sumakay ng pinakaunang bus, pabalik ng Maynila na parang walang nangyari. Para magkaroon ng alibi, nagpadala pa siya kay Ken ng mga lumang litrato na kuha sa Tagaytay, nagkukwento na masaya siya sa party. Sa loob ng korte, sa harap ng hukom, nakayukong inamin ni Selena Torres ang kanyang krimen. Dahil sa bigat ng kanyang ginawa, planado, marahas, at udyok ng kasakiman, ibinaba ng korte ang hatol. Batay sa batas ng Pilipinas para sa kasong murder na may treachery at premeditation, ang nasasakdal na si Selena Torres ay hinatulan ng reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Ito ang pinakamabigat na parusa sa bansa. Ang hatol na iyon ay nararapat na ganti sa karumal-dumal na krimen. Isa itong babala sa sinuman na dahil sa inggit at pera ay handang talikuran ang pamilya at yurakan ang batas at moralidad. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat detalye ng kasong ito. Ang trahedyang ito ay isang malakas na kampana ng babala tungkol sa mapanirang epekto ng kasakiman. Ipinapakita nito kung gaano kanipis ang hangganan ng kabutihan at kasamaan sa loob ng tao. Laging tandaan, ang lahat ng yaman ay mawawala, ngunit ang ugnayan ng pamilya